mayroon na ako sa wakas. Nakabili na ako ng thank you sa sponsor tong mic. Tapos mayroon pinahiram sa akin din yung nag-sponsor ng cellphone. So tingnan natin ngayon. Boss Sisi, mayroon na tayong magandang ngayon. Mic. So maliwanag pa sa sikat ng araw yung YouTube natin. Kaya baka kikita na tayo. At hindi na tayo pupunta sa Africa. So, babatiin pala natin, good afternoon sa lahat, ating viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. No, yung location ng training center natin, Butuan City, wala pa tayong ibang training center sa Butuan. So, dito tayo ngayon, titingnan natin ito ngayon sino ma to? Kinsa man na, boss? Kinsa man eh? Itong first time, baguan. Oh, safety first, ha? Dapat i-distansya mo dito, mo kasi malapit ka masyado sa mga electrical natin. Dalhin mo yung hilain. Hilain mo yung hilain mo yung dito, positioner. Lipat mo kasi titingnan mo yung sitwasyon. Pwede mong masusunog yung mga electrical natin sa gilid. Itabi mo dito ka sa center. Hilain mo yung positioner. Ha? Hilain mo positioner. Ha? Okay. Tapos yung electrical cable, ibaba mo ng konti para hindi masyado usag mo dito ito, positioner, no? Safety first. Ito pala yung dito niya ngayon, nag-horizontal siya. Ito yung shout out kay Ervin. Ervin, apelido ni Ervin? Dilapinya po, sir. Ervin Dilapinya, nandiyan ngayon sa Manila. Alis na rin, mga bagong baba, pero saglit lang. Ay, babatiin pala natin yung dati kong chief mechanic, si Henry Firman, na 12 years ko dito na chief mechanic. Tinulungan ko, naging seaman, alis ngayong araw. Thank you, Chief, sa natin, pagsasama. At ikaw ngayon, bagong journey mo bilang isang seaman, pagigingin mo yung trabaho mo dyan dahil balang araw, ikaw naman makapagtayo ng business. Happy trip, Chief Henry Freeman. No? Siya po ay product ng Good Choice. Scholar natin yon dahil tagal siyang nag-servisyo sa akin sa automotive. No? Parang may nangangamoy na sunog. Okay? Baka may nasusunog na. So, ito pala yung first timer niya dito. First time niya mag-welding. Dito niya ngayon. Pangalawang araw niya ngayon, nag-horizontal siya ng posisyon. Okay? Alam mo naman sa horizontal position, dito tayo. Saglit lang. No? So, dito, ito ka ngayon, horizontal, ganyan pa rin yung angle mo. Wag mong i-ganyan yung mo. Kailangan nakaganyan talaga, papunta ka dito, no? Tutok mo lang, wag mong i-weaving, i-drag mo lang technique kasi maliit lang naman yung groove mo, no? Okay, layer by layer, no? Isa, unahin mo muna ang gitna, tapos dito ka na magbabalik, papunta dito. Okay? So, i-check mo yung mga amperahe mo, 80, no? Okay, kailangan ma-electrode natin, maiksi lang, maganyan lang ka-iksi yung electrode, no? Ganun din sa barko, ha? Okay, so bakit Tagalog tayo dito sa YouTube natin? Kasi, tayo, yung national language natin is Tagalog. Ito pa isa, malapit masyado. Oy, lapit mo yung dito yung mo. Kasi malapit ka na dyan sa fuse, titingnan mo yung sitwasyon, no? Dito, usag mo dito. Ito rin, no? Bakit lumalapit tayo masyado sa masusunog yung electrical natin? Yan, ha? Huwag kayong magkumpiyansa, masyado. Sino nandito? Sino dito gumagamit? Sino dito ang gumagamit? Ha? Yung mayroong electrode holder. Dapat walang nakakabit na electrode. Gano'n ninyo, no? Nag-overheat ko, walang apron. Mag 6G. 6G dapat mag-apron kayo, Oy, mag-apron. Tandaan ninyo, pag kayo, mag 6G position or overhead 4G, kailangan mayroong apron. Huwag kayo magkumpiyansa. Kasi yung paso nyo, hindi nababalik yan. No? Tapos, pag sinita kayo doon lalo na pag nasa, na kayo, barko na kayo, mahigpit yung natin, mga safety officer, lalo na pag nasa offshore kayo, kailangan complete PPE kasi pwede kayong pauwiin doon. Okay? Lakay. Anong balita dyan? Inanuhan mo ng file. No? Sa route landing. No? So, dito naman, ito naman sa kabila, ito naman yung natin, yung welding technology. Shout out, Boss GC. Si Boss GC naman ay dating ex-abroad natin na
trainer din natin ngayon, dalawang veterano, pangatlo ako, pero hindi pa ako masyadong halata na senior, Boss DC, no? Kasi para itong dalawa sila, Sir Pid at saka ito, parang kuya ka na rin. So ito yung graduate siya ng mechanical welding technology. Shout out pala dyan sa ASAT, sa Agusan del Sur, no? Kay Mama Maricel, no? Yung trainer nila dyan na babae, trainer, shout out Mama Maricel. So itong product mo dyan, tutulungan natin at siya naman yung magiging model natin dyan sa Agusan del Sur, no? Okay? So dito naman sa kabila, nag-ano to, Jitaw. Ito yung galing Davao. Jitaw. Oh, so, ayan, Jitaw. No? Si Jitaw. Maamoy ang anong tawag niyan, yung argon. Ito yung galing Davao natin, na ex-abroad din siya. Ngayon, gusto naman siya nag-upgrading sa kanyang pagkaano. Mayroon tayong lipad, download sa sa itaas para hindi kayo mayroong lipad. Lalo na pag nandito nag-ubirid kayo, kailangan mayroong lipad. No? So, shout out pala sa gustong seaman, no? Itong training natin dito, 3 months. Mayroon palang nagtatanong, kahit walang experience kayo, zero knowledge sa welding. Basta mag-training kayo 3 months dito. Ang sabi nila, ang tanong na, makasakay ba? Sure, 100% kayo makasampa. Basta walang problema sa medical at saka pagdating sa Manila, yung agency ko na i-refer ay puntahan ninyo at kailangan may sagot ninyo yung matanong sa interview, no? So, shout out pala ako sa mga manning agency na nagtanggap sa aking nagbigay ng chance nakalis yung mga 56 na yung ko ngayon na fitter on board. Foreign base lahat yan. Pag 57 yung nandyan, domestic natin, Inter-Island, no? Ano na akong tubig? Nauhaw ko. Babatiin pala natin sila si Pedro Kuyakoy, Kabakal Edward, si Herman Badilla, Rose Tampos nandyan sa Wilder, Japan, Wilder Cebu, Wilder Epka Wilder, nandyan sa mga shipyard sa Cebu. Kung gusto ninyong magpunta sa Australia, no? Mayroon tayong agency, ibibigay ko sa inyo, kayo na mag-apply. Pero siguraduhin nyo dapat minimum 5 years. Example, ikaw, mayroon kayong COA at saka Certificate of Employment, payroll at saka payslip at saka salary certificate, yun yung requirement sa Australia. Batiin ko pala si Ma'am Pili Lacorte, yung may-ari ng placement plugline placement agency, no? Sa Davao, sa yan, may office sa Davao at saka sa Australia mismo yung office nila, no? So yun dito sila, ito ngayon bangko to lahat, maliban dito sa isa pang landis ito. So yung landis naman natin, bound for New Zealand, Australia, Canada, Japan, Korea, UK. Ngayon hindi na welder sa UK, mga FK welder, no? So dito naman, sigurado matututo kayo within 3 months yung yung fitter na natin na training pala, bundle, 3 months, no? Small NC1, NC2, basic machining, basic pipe fitting, basic plumbing, engine parts familiarization, at saka safety lecture. Yung sa landbase naman natin, small NC1, NC2, GMAW, IPCAW, GTAW, at saka gas cutting, no? Tapos, may kasama pang machining. So, bundle yun, 3 months, no? Yung mga malalayo, sunduin natin sa airport. Yung nagbabas lang, sunduin sa bus terminal at saka sa pier, yung nagbabarko, no? So, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon sa inyo. Wala pa akong tawag nito, branches na sa ibang lugar. Nandito pa lang, Butuan City. The first training center sa buong Pilipinas nag-offer ng bundle training. Dinesign ko ito dahil ako po ay isang dating welder po seaman for 17 years. So itong trabaho dito ngayon sa pinaano nila, pangbarko talaga, no? Pangbarko talaga. Kaya inaanyayahan ko yung gusto mag-seaman, kahit hindi kayo high school graduate, basta marunong bumasa at saka sumulat. Higit sa lahat, marunong magbilang ng dollar, no?
So yun naman ang ano natin, yun ang isang requirements. At least physically fit. Meron tayong drug test, x-ray, hepatis, at saka neuro bago mag-training dito. No? Yung land base naman natin, ulitin ko yung land base, ISMAW, NC1, NC2, GMAW, IPCAW, GTAW, at saka gas cutting. Mayroon pa siyang basic machining din. Kasi pag hindi siya maka-abroad sa land base, pwede siya magsumampa din ng barko. Dual, dalawang ano niya. So ayos ba yung ano natin, boss? Easy. Tingnan ko. Ako kasi ano ko kasi dahil may nang nag-grind. O yan, dahil layer, no? Anong position yan is? Hindi 2G, 2F. 2F, no? 2F yan, 2F. So ngayon, wala, no? Ito naman, no? Mag-agils ka, no? Sabongin nyo. Mag-agils ka, no? So ito naman, walang upuan, no? Kailangan magtrabaho kayo, walang upuan, ha? Baka sa barko sabihin nyo, maglagay kayo ng upuan, bawal yan. 8 oras, nakatayo lang kayo. So ito yung pinatawag na route. Anong tawag nito? Ito yung route landing. Route landing, no? Tapos ito lilinisin mo sa loob, oh, no? Linisin sa loob. Okay? Shout out sa ating mga viewers. Shout out pala kay yung bago nating yung chief mechanic ko umalis na ngayon, no? Si Henry Pullman Di Luca. Shout out, Chip. Ingat sa biyahe, no? So siya po ay isang riding welder ngayon, no? So sumasahod lang naman siguro siya ngayon ng $1,500 first timer, no? So yun ang ano natin, magbigyan ko sila ng mga magandang kinabukasan. Sila naman magiging OFW. Pabatiin ko pala yung OFW. Sad tayo, may namatay tayo na tawag nito seaman, second engineer, yung tinamaan ng terrorist attack, no? Kasi bakit natawag natin terrorist? Kasi yung walang kamalay-malay na mga inosenteng civilian na damay dahil sa kanilang act of terrorism. So, ganyan ang buhay natin. Condolence na lang sa family. Saka yung lahat ng mga OFW nandyan ngayon sa ibang bansa, mag-iingat tayo dahil may nag-aantay tayong family sa ating probinsya at dito sa ating bayan, no? Siyempre, bawat OFW may nag-aantay na pamilyan. Kaya, safety palagi, no? Okay? So, nakailang minutes ba? 12 minutes. So, dito pa tayo. Titingnan natin kasi may interviewin tayo. Ayan, sumakay. Shout out sa hotel mo. Shout out sa mga chicks ko dyan. Uy, chicks pala. Iba pala pag nag-welding to. So, anong masasabi mo ngayon? Tawag ito, David. Masasabi ko, sorry. Thank you. Si hotel mo, shout out sir, yung second engineer, no? Yes, sir. Second engineer, nandyan sa Synergy Shipping. Shout out all. Synergy. Shout out pala, Synergy Agency, Money Agency. Mayroon akong dyan sa inyo, no? Mayroon akong trainee na nakapasok. Dalawa yata yung o tatlo yung ko dyan. So ito naman, pang-apat na siya. So thank you, safety first. Okay? Ito. Dandan lang, magtitig, dandan. Kailangan tanggalin kagad liquid bags. Okay. Ano man? Pangit ka yan ko, no? Ha? Pangit ka na. Pangit agi. Ganyan na yung office, ha? No? So, kailangan malinis. Palitan na steel plate, Sir Fred. Turo, sige. So, si Sir Fred yung nagdidemo. Si Sir Fred is 23 years sa barko. Ngayon, kasi, tinutulungan ko sila naman para at least mayroon pa rin sila, may enjoy pa rin yung nila, magagamit. So, siya na po ay isa rin sa nagtuturo dito, no? Ito naman, si Ronald Cito, senior high, no? Senior high. 19 years old, no? 19 years old, pero pag titingnan mo, parang 80 na edad. Shout out po kami. Dito. Anong balita? Mahirap pa, sir. Namulog, sir. Hindi maganda pagkataking. So kaya, mayroon kayong safety shoes. Uy, asan safety shoes mo? Kwan. Hindi, sir. Bawal mag-welding na hindi safety shoes. Shoe talaga, Kasi sira yun. Hindi, itating na maigi. Pahinga mo na, break. Break. So, dito tayo. So,
So yun pala yung ano natin, no? Mayroong isa nahuli ko hindi nag-safety shoes. Delikado yan. Kasi pag nalaglagan ng bakal, kailangan complete PPE, no? So shout out pala, babatiin ko pala yung ano natin, mga OFW. Masiman man kayo, OFW, ingat kayo dyan sa tawag nito sa ibang bansa, no? Eh para sa inyong kalaman pala, ako po ay isang dating seaman, no? For 17 years, no? 17 years. At ako po yung kauna-unahan na feature na nabigyan ng award sa Malacanang, National Awardee. Most Outstanding OFW, no? At nadugo ang laban na nun. Kaya hindi basta-basta yung trainer ninyo. Okay? So mayroon na naman, nalaglag na naman. Okay? So focus. Kasi dito, zero knowledge talaga. So kailangan talaga turuan mo sila ng maayos. So shout out sa ating ano dyan, sa kay si Makinista, sa Ma'am Siri sa Australia. Yung mga Pinay Wilder, shout out sa inyo lahat dyan, no? Magandang araw at ingat kayo palagi. Mabuhay tayong Pilipinas. Mga OFW Pilipino nandyan sa ibang bansa. So, sana po ay ako po ay nakapagbigay po ng tulong sa inyo. Sa lahat ng gusto magsiman. 56 na yung ano ko ngayon, Peter on board. At saka labing isa na tawag nito, Landis, no? Mayroon na tayong Australia, New Zealand, at saka US, Japan, at saka saan pa ba? Canada. Mayroon tayong isa, no? Thank you and good afternoon. Okay.